Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father Vic. Ang linggo pagkatapos ng bagong taon ay pagdiriwang ng kapistahan ng Epipanya ay yung tinatawag na pagpapakita ng ating Panginoon sa mga pantas. Napakagandang pagnilayan ang kapistahang ito sapagkat ito ay tumutukoy sa karanasan ng tao. Na bilang mga tao dumarating sa punto na may mga pagkakataon na tayo ay nagtatanong, naghahanap, ano ba ang tunay na kahulugan ng buhay? Papaano ko ba makakamit ang kaligayahan, ang kapayapaan? Kailan ba ako makukontento? Ang mga tanong na ito, kapag hindi natin sineryoso, ay makapagbibigay sa atin ng kaguluhan at kung minsan ng kapabayaan. Samantalang kung haharapin natin, makapagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Ganyan ang karanasan ng mga pantas. Sila ay kilalang mga tao, dalubhasa sa larangan ng astrology. Mahilig mag-aral, mahilig mag-research. Kaya nga sa kanilang pag-aaral, nalaman nila na doon sa Bethlehem ng Judea isisilang ang tagapagligtas, ang hari ng mga hari. Bagamat kontento na sila sa kanilang buhay, naabot na nila ang kanilang mga pangarap, meron pa ring pakiramdam na kulang at inaakala nila ang pagkakita sa tala na lumitaw doon sa Bethlehem ng Judea ang magtuturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng buhay. Magtuturo sa kanila ng kung sino itong makapagbibigay ng kagalakan, kapayapaan, at kung sino ang kukumpleto sa kanilang kakulangan sa buhay. Kaya matapos malaman ang lahat ng ito, iniwan nila ang kanilang mga lugar kung saan sila nandoroon at nagtungo doon sa lugar na tinuturo ng tala. At bago tuluyang pumunta doon, sila muna ay nagpunta kay Haring Herodes, sapagkat ang Bethlehem ay nasasakupan ni Haring Herodes. At sinabi nila ang kanilang pakay, at nagulat, hindi makapaniwala si Herodes sa kanyang narinig. At nagtanong din siya sa kanyang mga expert. At sinabi niya, totoo ba yung sinasabi nitong mga pantas na ito? Ano ba yung sinasabi sa inyong pag-aaral? At tama ang sinasabi ng mga pantas. Sabi ng mga dalubhasa na tinanong ni Haring Herodes, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Pagkarinig nito, lalong natakot, naligalig, naguluhan si Haring Herodes. Pero hindi siya nagpahalata sa mga pantas. Ang sabi niya sa mga pantas, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako man ay makasamba sa kanya. Pero alam ni Haring Herodes, itong mga salitang binitiwan niya sa harap ng mga pantas ay hindi totoo, sapagkat may nabubuo ng masamang balak sa kanyang isipan na kapag nakita niya ang sanggol,
agad niyang iuutos na ito ay patayin. At katulad ng napag-aralan ng nasa liksik ng mga pantas, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at doon sa Bethlehem ng Judea na tinuturo ng tala, nakita nila ang sanggol na si Jesus. Kasama ang kanyang inang si Maria at si Jose na kanyang ama. At pagkakita sa sanggol, agad lumuhod ang mga pantas at sinamba nila ang bata. Ang kaganapan, ang tunay na kahulugan ng kanilang buhay, ang makapagbibigay ng tunay na kagalakan sa kanila. Kaya nga pagkakita nila sa sanggol at matapos maihandog ang daladala nilang mga regalo, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanila sa panaginip, nag-iba na sila ng daan pauwi. Mahalaga itong huling mga salitang ito sa Ebanghelyo. Matapos matagpuan ang sanggol, nag-iba sila ng daan pauwi. Pwede nating intindihin itong mga salitang ito sa buhay na kanilang pinahalagahan. Bago nila matagpuan ang sanggol, ang buhay nila ay buhay kung saan ang pinapahalagahan, karangalan, kataasan, kapangyarihan, kayamanan, karunungan. Pero nang matagpuan nila ang sanggol, nalaman nila hindi pala yung mga pinahahalagahan nila sa buhay ang pinakamahalaga. Nang matagpuan nila ang sanggol, nasabi nila sa kanilang sarili, itong sanggol na ito, itong Jesus na ito, ang siyang kukumpleto sa kakulangan sa aming buhay. Kaya kung noon, ang pinapahalagahan ay mga material na mga bagay, mga makamundong pagnanasa at pangarap, sa pagkatagpo kay Jesus, iba na ang pinahalagahan ng mga pantas. Ang pinahalagahan nila ay ang mga bagay na espiritual na maglalapit sa kanila kay Jesus. Ito ay napakagandang kwento na magandang pagnilayan sapagkat magbibigay ito ng sagot sa marami nating tanong sa buhay. Katulad ng mga pantas, itinatanong mo rin ba sa iyong sarili, bakit ba halos nasa akin na ang lahat pero hindi pa rin ako masaya? Bakit ba naabot ko na yung pangarap na matagal ko nang pinapangarap na marating pero parang pakiramdam ko kulang pa rin? Bakit hindi natin tularan ang mga pantas sa kanilang pagtatanong, sa kanilang paghahanap? Natagpuan nila si Jesus. At nang matagpuan nila si Jesus, pinahalagahan nila ang mga itinuturo, ang mga halimbawa, at ang mga utos ni Jesus. Amen.